Hello nga pala sa mga makikinig at sa mga tagapakinig. Ang mga kwento na inyong matutunghayan ay mga totoong kwento ng mga ordinaryong tao na nahanap ko sa internet. At kung mayroon man kayong kwento ng tagumpay kahit maliit man o malaki, pwede kayong sumulat sa ating channel at itatampok din natin ito. Ipadala lamang ito sa aming email address sa letter.tagumpaystories@gmail.com. Taong 2018 noong ang buhay ko ay parang isang malaking gulong na umiikot lang sa kalsada ng kamalasan. Kung bakit, kikwento ko ng maikli sa inyo. Buwan ng June, nagkaroon ng aksidente. Nabangga ako sa likuran na kinasasangkutan ng 14 na sasakyan. Buwan ng July, sumailalim naman ako sa operasyon sa abdo dahil sa malalang gallstone na meron na pala ako. Buwan ng August, nagbitiw na ako sa aking trabaho bilang correctional officer dahil hindi na ako makapagtrabaho pagtapos ng operasyon. Buwan ng September, dahil nga wala na akong trabaho, lumipat na ako mula sa aking apartment papunta sa apartment ng mama ko. Buwan ng October, nagpakamatay ang kapatid kong babae. Buwan ng November, iniwan na ako ng girlfriend ko at pinili ang ibang lalaki na pakasalan. Matapos ang isang taon at 9 na buwan naming relationship. Buwan ng December, sa araw mismo ng Pasko, nabangga naman ang kaisa-isang kotse ko habang nakaparada. Ang tanging natira sa akin ay ang aking ina na mahal ko. Mga bills, utang sa credit card, at isang sirang Toyota Corolla. Pero ngayon, nagbago ng lahat ng yon. Ngayong 2023, nagkaroon na ako ng associate degree sa IT. Kasal na din ako at paparating na ang una naming baby. Wala na akong utang sa credit card. Mayroon na akong bahay at 2 sasakyan. Isa rito ay para sa asawa ko. Ang aking credit score ay 792. At kahit may mga problema sa trabaho, nagpapasalamat ako at proud sa aking narating sa maikling panahon. Anong ginawa ko? 4.5 taon nang nakakaraan noong ako ay lugmok na lugmok sa kalagayan ko. Kumuha ako ng papel at isinulat ko ang mga bagay na gusto ko at ano ang gusto kong marating sa buhay ko. Isinapuso ko yon at nagsilbing kompas sa bawat lakad ng aking buhay. Hindi ito madaling daanan, pero masaya ako at dumaan ako dito. Taong 2021 noong nasa madilim na yugto ako ng aking buhay. Ang bawat araw ay para na lang isang pakikibaka. Naisip ko baka mas panatag pagwakasan ko na lang ang aking buhay. Pero tila may bagong plano ang tadhana para sa akin. Dahil bawat pagtatangka ko ay hindi natutuloy. Pero nagiging manhid ako, wala na akong gana para sa lahat. Para na lang akong isang robot na gumagalaw. Lumilipas ang mga araw na hindi ko namamalayan o wala akong pakialam. Pinabayaan ko na din ang aking kalusugan. Nawalan na ako ng pangarap, pag-asa. Bawat araw ay walang kahulugan para sa akin. Isang araw, bigla ko na lang naisip ang isang bagay na gustong-gusto kong ginagawa noong bata pa ako, ang pagsusulat. Naaalala ko kung paano ako naging masaya noon na ikwento sa mga kaibigan ko ang mga superhero at mga imahinasyon na naisulat ko. Nagpasya akong kumuha ng mga tirang notebook at magsulat ulit. Sumulat ako ng isang kwento at sa anumang dahilan ay inilagay ko to sa internet. Sa una, naging simpleng libangan ko lang para palipasin ng oras. Wala akong ini-expect na kung ano man sa pagsusulat ko. Pero nagulat ako. 2 araw lang ang nakakalipas, nagsimulang dumating ang mga messages mula sa malalayong sulok ng mundo. Nagustuhan nila ang mga sinulat kong kwento at saka nangihingi sila ng kadugtong at sana daw sumulat pa ako. Ewan ko ba pero parang nagkaroon ulit ako ng ibang sigla. Nagpatuloy ako sa pagsusulat. Naglabas ako ng mga iba pang kwento at mga kabanata. Natuwa ako kasi maraming pumupuri sa mga gawa ko. Nagkaroon na din ako ng mga tagahanga at kaibigan dahil sa pagsusulat ko.
Sa isang banda, habang binubuhos ko ang aking damdamin sa pagsusulat ng aking mga kwento, meron na palang mga bagay na nagbago sa loob ko. Ang paglikha, ang paghabi ng kwento ko ay nagdala ulit ng halaga sa buhay ko. Nakakita ulit ako ng kasiyahan na parang naging isang ilaw sa madilim na yugto ng buhay ko. Ginagawa ko ngayon ang una kong libro. Ibinubuhos ang aking puso at kaluluwa sa mga pahina nito. Ang tagumpay, kahit hindi ko pa siya naaabot, ay nararamdaman kong mas malapit na ako kaysa noong mga malungkot na araw ng 2021. Ang paglalakbay ko sa panibagong chapter ng buhay ko ay sadyang kapanapanabik. Ngayon alam ko na, mas magandang sabihin na naalala ko ulit na kaya nga pala nating isulat ang buhay natin. Sa pag-alala ko sa nakaraan ay nagpapasalamat ako sa bawat nabigong pagtatangka ko sa buhay ko. At dahil doon, meron na ulit akong bagong simula. Nagpapasalamat ako sa pagkakataon na matuklasan ang isang layunin na nagpapasaya sa akin ngayon. At sa sino man na dumadanas ngayon ng madilim na yugto ng kanilang buhay, pinapanalangin ko na sana matuklasan nyo din ang magsisilbing liwanag sa buhay nyo. Ito man ay idea, libangan o kabiguan o ano paman. Dalangin ko na mangyari sa inyo ang isang pagkakataon na makahanap ng isang layunin na magdudulot sa inyo ng kapayapaan at kaligayahan. Huwag kang mapagod na hanapin ang mga bagay na yon. Sa buhay kong ito, napatunayan ko na totoo nga ang katagang habang may buhay ay may pag-asa. Apat na taon nang nakakaraan, nagkaroon ako ng personal na crisis noong ika-30 birthday ko. Palagi akong natatakot na gumawa ng malaking hakbang sa buhay ko at mas gusto ko lang na nasa comfort zone ko at huwag sumubok kapag natatakot na ako. Maraming mga miserableng nangyari sa buhay ko at sinisisi ko ang mundo dahil sa mga yon. Kinamumuhian ko at naaawa ko sa aking sarili pero wala akong ginagawa para makaalis sa sitwasyon na yon. Pero isang beses naisip kong mas maganda pang mamatay kaysa patuloy na mabuhay ng ganito. Naaawa sa sarili, galit sa mundo sa mga nangyayari sa kanya. Mataba talaga ako at isa yun sa mga nagpapababa ng tingin ko sa sarili ko. Sa tulong ng mga nagmamahal sa akin ay sumailalim ako sa operasyon para mapababa ang timbang ko. At ayun nga, nabawasan ako ng 60 kg. Kinailangan kong pumunta ng ibang bansa pero na-stuck ako ng 2 taon during pandemic at tulad ng karamihan, naapektuhan din ang mental health ko at bukod pa dyan ang health issue na nararamdaman ko. Mula din nun, nagkaroon ako ng malalang sakit at halos hindi na ako makakilos. Marami ding nireseta sa akin na kailangan kong inumin sa araw-araw. Umiiyak ako lagi at naaawa sa sitwasyon ko pero nagpatuloy ako sa bawat araw at sinunod ko ang payo ng doktor. At syempre, panalangin sa taas. Ngayon, nakalabas na ako sa ospital at wala nang sakit na nararamdaman ko noon. Nagdesisyon akong bumalik sa university. Before kasi, madami akong naging kabiguan sa pag-aaral at hindi na ako bumalik doon. Pero ngayon nakakuha na din ako ng master's degree sa kursong gusto ko. Nagkaroon na din ako ng mga klase. Naging masaya ako sa trabaho ko. At pakiramdam ko malaki ang naiaambag ko sa lipunan. Ngayon, pagtapos ng 4 na taon, eto na ako, payat at malusog. And I have my dream job. Wala na din ang sakit na meron ako noon. Lahat ng ito'y dahil sa pagkuha ng responsibilidad at ang katapangan na gumawa ng mga mahihirap na desisyon na makakapagpabago sa aking buhay. Kinailangan ko din ng mas maraming pagtitiis kaysa sa inaakala ko. Pero ginawa ko ito at natutunan ko ang maraming bagay tungkol sa aking sarili at higit sa lahat sa pagtahak sa daan ng buhay. Salamat sa pakikinig sa ating mga kwento ngayon. Kung nagustuhan nyo ang mga content na gaya nito, sana suportahan nyo ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like ng ating video. Pwede mo din ibahagi sa amin ang inyong tagumpay stories sa letter.tagumpaystories@gmail.com.